giving gifts to a birthday worth 50 million para sa duran-duran na yan, napilit nilang itinago pero nabunyag, kahit sabihin nating libre yan, that is corruption. Bakit natin masabing korupsyon? Nasa mataas na pamahalaan ng gobyerno sila. Maniniwala ba kayo na yung tumulong dyan, nagpahiram ng private plane, nagbigay ng 50 million para sa Duran-Duran concert, walang hihinging kapalit? Sino ang tangang negosyante na maglalabas ng kahit isang sentimo kung walang kapalit? Tayo lang yun, na mga maritang Pilipino, kung sino pa yung mahirap, tayo pa yung mababa ang loob. Alam nyo ba, the reason why tayo mga maralita, nananatiling maralita, sasabihin ko sa inyo ang totoo. And, a-agree kayo sa akin. Kasi tayong mga Pilipino, katulad ng sabi ni Tatay Digong, alam natin dapat si Judith, kilala natin. Kaya pag may kapwa tayong mahirap, lumapit sa atin, Mare, bakit? Ay baka pwedeng pauts. Nagpapautang tayo, tama mali. Tayong mga mahihirap, kaya tayo patuloy na nagiging mahirap kasi tayo nakakaunawa sa kapwa natin mahirap. Pero yung mga mayayaman, katulad na sinabi ni Nanay kanina, no, ang ganda nung sinabi niya eh. Kasi eleksyon na naman. Yung mga demonyong politiko na yan, nandito na naman sa harap nyo yan, pagpanahon ng I am not running for anything in our government. Hindi naman ako tatakbo eh. Lahat ng speakers dito hindi tatakbo yan. Even our resource persons, hindi naman sila ngayon nakaupo sa gobyerno. They are not incumbent politicians. Wala. Organiko ang hakbang na maisog. Kita ninyo, wala pa tayong merienda hanggang ngayon. Meron ba? O, meron. Pero yan, ambag-ambag yan. This is the true representation of the nation. Kayo yun. Oh, bakit takot ang mga politikong sumuporta sa akbang na maisog? Tatamaan sila ng kidlat. Ang unang-unang hakbang na maisog peace rally na mangyayari sana sa gitnang Luzon ay sa Bustos, Bulacan. Nabalitaan niyo yun? Hindi niyo rin nabalitaan. Hindi kinover ng media eh. Doon dapat kami magkakaroon ng rally. That was March, kung di ako nagkakamali. Anong ginawa? Tinakot ang regional director ng PNP, tinakot ang provincial director, tinakot ang municipal mayor, tinakot ang local police para hindi kami matuloy. That is clearly a violation of our freedom to speech, freedom to assemble, na nasa ilalim ng ating konstitusyon. And now they are saying, sumunod ka sa batas, Harry Roque, magpakita ka sa Kongreso. Eh, anong pagkakaiba ni Harry Roque sa amin? Sa kanila? Ang mga demonyong politiko na yan, sila lang pala yung may karapatan sa batas. Yung mga katulad natin, kaya kanina takot si nanay eh, paano tayo lalaban? Wala pala tayong karapatan sa batas. So now, tell me, fair ba kami rito? Hindi. Sagot. Fair tayo. At yan po ang demand natin. Transparency. Hindi natin alam nangyayari. Puro propaganda. Binahangin CR, binahang Bulacan. Sa namigay ng ayuda si Tambaloslos. Sabi pa sa Davao, 5,000 pesos cash plus buka. Ayun laway, talsik-talsikan pa. Eh mga taga-Davao naman, nakaganon. Bakit? Hindi naman kami pinaha dito. NCR, walang malamon. Bakit doon? Because, ito yung sinasabi ni nanay kanina, malapit na ang eleksyon. Ayun yun. Kaya ang tama nun, hindi sa hakbang na maisog sa kanilang mga pulpolitikong bangag. Sa kanilang tama nun. That is pure politicking because they know mahinang-mahina sila sa Visayas at Mindanao. Bakit hindi dito nagbabagsak? Kasi mga tanga ang karamihan sa mga taga-Luzon. Yan ang totoo. Naniniwala pa rin tayo sa Talyano Gold eh. Sino nabigyan ng ginto? Wala naman. At mismo ang presidenteng bangag
isa niyang vlog bago nag-eleksyon, sinabi niya mismo, ay, hindi ko alam yan. That's an urban legend. May nagpakulay. Paparating na po ang bangag. Ay, hindi. Hintayin nyo lang po. Paparating na yung merienda natin. Alam nyo, sorry, no? Kasi baka mamaya po madulas ako dito. Sabi ko nga, sinasamantala ko po yung ganitong mga pagkakataon. Kasi ito lang naman po yung kakayahan ko eh. Marinig tayo ng taong bayan. Marinig nyo kami. Kaya kung may mga explicit words po na masasabi, out of my frustration, nabigyan kayo ng paliwanag at makuha po ang atensyon ninyo, ba't tayo nandito ngayong araw na to, nakakapagsabi po ako ng hindi sinasadyang mga salita. No, mga kababayan, gising na. Sabi nga po, walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo problema natin, ako, Diyos ko, bukas na naman, baon na naman. O natatawa yung mga nanay natin dito. Alam nyo, palakpakan po natin ang lahat ng kababaihan. Malakas! Gusto ko malakas! Malakas! Bakit? Kayo po ang simbolo at ilaw ng tahanan. Karamihan sa hakbang na Maisog Leaders sa ginaganap namin, karamihan sa hakbang na Maisog Leaders Forum at Peace Rally, majority babae. Maisog po, Ma'am Victoria. And for me, meron po yung nakatagong mensahe or subliminal message. Ano po yun? Ang bansa natin, mga kababayan ngayon, ang Pangulong Bangag, ang dilim-dilim ng bansa natin. Ang dilim-dilim ng bansa natin ngayon, hindi natin alam ang nangyayari. Pinag-aaway-aaway tayo mga Pilipino sa mga issue nila na wala namang katuturan. Samantalang yung totoong issue, hindi sinasabi. Proxy war, hindi sinasabi. Pagnanakaw ng pondo, hindi sinasabi. Charter change, hindi sinasabi. Ang dilim-dilim na po ng bansa natin. At ako po, naniniwala, merong subliminal message bakit palaging kababayan ng marami. Kasi kayo po ang ilaw ng ating bansa. Kayo po yun. Magandang hapon po. Ako kahit na po lalaki ako, wala din akong disiplina most of the time. No? Pero yung nanay ko nung buhay pa, kahit gustong-gusto ko yung isang bagay, para lang pagbigyan ng mahal kong ina, no, hindi ko ipipilit. Why? Ramdam ko yung hirap ng matanda. Pinaaral ako ng kolehiyo.